Narinig mo na ba ang lazy eye? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung pinagkaiba ng lazy eye at crossed eye. Tara, let's discuss. Madalas na itatanong sa akin ng mga magulang kung pareho nga ba ang lazy eye at ang crossed eye. At madalas na ginagamit nila yung mga terms na to ng palitan. Ang alam nila na kapag nakapaling ang mata, pwedeng paduling or pabanlag, ay lazy eye ang tawag dito. Pero sa totoo lang ay magkaiba ang lazy eye at ang crossed eye. Magkaiba yung epekto, yung sanhi, at yung paraan ng paggamot. Sa episode na ito ay papaliwanag ko kung ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang ito, paano sila nadadiagnose, at ano yung mga paraan para maagapan ito at magamot. Unahin natin yung tinatawag na lazy eye or amblyopia. Actually, may nagawa na akong video about dito para sa mas komprehensibong discussion about sa sakit na ito. Panoorin nyo na lang. Pero i-discuss muna natin ng bahagya yan dito. Ang lazy eye or yung tinatawag na amblyopia ay isang kondisyon sa mata na kung saan yung isang mata ay mahina ang paningin kahit normal naman ang itsura nito. Ito ay dahil sa koneksyon ng mga mata ng mga bata sa kanilang mga utak. Dahil ang mga mata ng mga bata ay nagde-develop pa lamang habang sila ay lumalaki. Dahil kung mas malakas or malinaw ang kanilang isang mata, ay natututunan ng kanilang mga utak na hindi na gamitin ang kanilang mahinang mata. O di kaya kapag merong nagkokos ng paglabo ng kanilang isang mata, ay napipigilan nito ang pag-develop ng maayos ng matang ito. At kapag hindi na-stimulate ang mahinang mata ng mga bata, ay tatama rin na itong mag-develop. Kaya ito tinawag na lazy eye. Kumbaga, sa mga bata kasi ay nagde-develop pa lamang ang kanilang mga paningin hanggang sa umabot sila ng mga more or less 7 years old. At kapag may humadlang sa magandang development ng kanilang mga paningin, ay hindi na ito magde-develop ng maayos at madadala na nila ito hanggang sila ay tumanda. Ang kadalasang sanhi ng amblyopia ay mataas na grado ng kanilang mga mata o di kaya hindi pantay na grado nito. Yung crossed eye na kadalasang napagbibintangan as lazy eye na i-discuss natin mamaya or yung tinatawag na strabismus or congenital cataract at iba pang mga sakit sa mata. At kapag hindi ito naagapan bago mag 7 years old, ay madadala na niya ito at magiging malabo na ang kanyang paningin hanggang sa kanyang pagtanda. Kumbaga wala na itong ide-develop pa para luminaw dahil tapos na ang development period nito. Kaya napaka-importante na mahabol at magawan kagad ng paraan ang kanilang mga paningin bago pa sila tumuntong ng 7 years old. Ngayon naman, pag-usapan natin yung crossed eye or yung tinatawag na strabismus. May video na rin akong nagawa about sa sakit na ito na pwede nyo na rin panoorin. Ito naman ay yung pagpaling or hindi pantay na alignment ng mga mata. Isa ay nakadiretso at isa ay lumilihis, pwedeng paloob or yung tinatawag na esotropia, palabas or yung tinatawag na exotropia, pataas or yung tinatawag na hypertropia, at pababa or yung tinatawag na hypotropia. Ang strabismus ay problemang may kinalaman sa muscle ng mata na nagpapagalaw nito. Na kapag ang muscle na nagkokontrol ng movement ay hindi sabay kumilos. Maaring congenital ito or pagkapanganak pa lamang ay may problema na. Galing sa nerve problem or ibang sanhi ng paglabo ng paningin tulad ng mataas na grado ng mata. Madalas silang napagkakamalang pareho ng lazy eye dahil pwede silang magkasabay. Kapag ang bata ay may crossed eye or nakapaling ang kanyang isang mata, ay pwede siyang magkaroon ng lazy eye or amblyopia. Dahil natututunan ng utak na i-ignore ang nakikita ng nakapaling na mata, na magkukos ng hindi magandang pag-develop nito. Again, sinabi ko kanina na isa sa mga pwedeng causes
ng lazy eye ay ang strabismus or yung pagpaling ng mata. Kaya ang lazy eye ay functional na problema sa paningin at ang crossed eye naman ay structural na problema sa alignment nito. So, paano naman ito nadadiagnose? Sa clinic, sinusuri namin yung tinatawag na visual acuity or kung gaano kalinaw ang nakikita ng mga bata. Kung pareho bang malinaw ang kanilang mga mata or mas malabo yung isang mata nito. Kapag may lazy eye ay kahit may salamin ay mapapansin na mahina pa rin ang paningin nito. Para naman sa mga may crossed eye ay ginagawa namin yung tinatawag na cover-uncover test na kung saan tinatakpan ang mga mata pa isa-isa at tinitingnan namin kung merong paggalaw sa mga matang ito. At para naman ma-measure yung lala ng pagkapaling ay gumagamit kami ng prism testing. Ito ay para masukat yung lala ng deviation or misalignment. Para naman sa treatment, ang madalas naming nire-rekomenda sa mga may lazy eye, bukod sa pagbigay ng salamin na may grado para makorek yung grado ng kanilang mga mata, ay yung tinatawag na patch therapy. Tinatakpan namin ng patch yung malinaw na mata para mapilitan gamitin ng bata yung kanilang mahinang mata para mag-develop ito ng maayos. Pero sa ibang bata na ayaw magpalagay ng patch, ay nagbibigay kami ng atropine na eye drops para pansamantalang palabuin yung malinaw nilang mata at para magamit nila ng maayos yung kanilang mahinang mata. Sa mga may strabismus naman, ay depende ito sa laki ng deviation or lala ng misalignment. Minsan, nakokorek ito ng salamin na may grado. Pero sa iba ay nangangailangan na ito ng operasyon para maagapan yung pagpantay ng kanilang mga mata habang sila ay bata pa. Ang mahalaga sa parehong sakit na ito ay ma-diagnose ito ng maaga para magawan ng paraan ng maaga habang nagde-develop pa lang ang kanilang mga paningin. Dahil mas flexible pa ang kanilang mga utak at mas malaki ang tsansa na makorek ito. Dahil again, kapag hindi ito naagapan, ay pwede itong mag-cause ng permanent damage sa kanilang mga paningin. Kapag lumagpas na sa age of plasticity ng kanilang mga utak, ay hindi na ito magde-develop ng maayos at hindi na ito magagawan pa ng paraan ng kahit salamin or operasyon. Sa mga may strabismus naman, bukod sa itsura ay pwedeng maapektuhan ang kanilang mga depth perception at eye coordination. Dahil kailangan mo ng dalawang malinaw na mata para dito. Kaya sa mga bata, nagiging dahilan nito para magkaroon ng hirap sa sports, sa pagbabasa, at sa confidence nila. Kaya sa mga magulang dyan, kapag napansin nyo na may problema na sa mata ng inyong mga anak, ay agad nyong ipa-check up ito sa kanilang mga ophthalmologists. Lalo na kung parang sa isang mata na lang sila tumitingin at nakakakita. At kung nireseta ni Doc ang salamin or patching ay dapat sinusunod nyo ang schedule nito. Sundin ito ng consistent dahil kung hindi ay magiging useless lang ang ginagawa nyo. At kung kailangan ng operasyon ay huwag kayong matakot dahil hindi naman ito ire-recommenda sa inyo kung hindi ito kinakailangan. At para maagapan ito habang sila ay bata pa. Dahil mas maagang maayos ay mas maganda ang magiging resulta. Sa kabuuan, ang lazy eye at ang crossed eye ay dalawang magkaibang sakit sa mata. Pero pareho itong seryosong kondisyon na dapat mabigyang pansin. Ang isa ay may problema sa koneksyon ng mata sa utak at ang isa naman ay may problema sa alignment ng mga mata. Pareho ding pwedeng magamot kapag naagapan, pero pareho ring pwedeng mag-cause ng permanenteng epekto kapag napabayaan. Kaya kapag meron kayong napansin na kakaiba sa paningin ng inyong mga anak, ay huwag nyo nang ipagpaliban at ipa-check up nyo kagad sila. Kung meron kang kilalang may anak na may ganitong problema, ay i-share nyo lang ang video na ito sa kanila. Tandaan na ang magandang pag-develop ng paningin ng mga bata ay napaka-importante para makakita sila ng malinaw sa kanilang pagtanda. Kaya mas mabuting maagapan kagad kapag may nakitang problema. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung pinagkaiba ng lazy eye at crossed eye. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.